Salamat sa Diyos dahil ang ating timang pinag-uusapan sa buwang ito ay personal encounter with God. At ito na ang huling linggo na ating tatalakayin ang personal encounter with God. At salamat sa Diyos dahil maraming mga Bible characters na ating pinag-usapan, narinig, kung paano sila ay nagkaroon ng personal encounter sa ating Panginoon. Iba't ibang pangyayari. Dahil iba't ibang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat Bible characters. At the same time, hindi lang ito sa mga propeta ng Diyos nangyayari, hindi lang sa mga patriarchs, sa mga apostles, kundi gusto rin niyang makipag-ugnay na tayo ay kanyang makausap personally, individually as a believers dahil sa gusto ng Diyos na ang kanyang plano, ang kanyang layunin sa bawat taong kanyang nilikha ay magkaroon ng tunay na kaganapan habang tayo ay narito sa mundong ating kinaroroonan. Dahil pagkatapos na tayo ay mabuhay sa mundong ito, mai-enjoy na natin yung planong pinakamaganda na nilaan sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, nais kong anyayahan kayo na basahin po natin yung isang personal encounter na nakita natin sa Genesis chapter 32, verse 24 to 32. Ito lang ay background ng aking pag-uusapan ngayong umaga. So babasahin ko po ito at makinig kayong mabuti habang ito'y binabasa upang atin pong maunawaan, maintindihan ang magandang plano ng Diyos, especially sa buhay ni Jacob. Ganito ang sinasabi sa wikang Ingles. Verse 24, They slept Jacob all alone in the camp, and a man came and wrestled with him until the dawn began to break. When the man saw that he would not win the match, he touched Jacob's hip and wrenched it out of its socket. Then the man said, Let me go, for the dawn is break. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. What is your name? The man asked. He replied, Jacob. Your name will no longer be Jacob. The man told him, From now on you will be called Israel, because you have fought with God and with men and have won. Please tell me your name. Jacob said, Why do you want to know my name? The man replied, Then he blessed Jacob there. Jacob named the place Peniel, which means face of God. For he said, I have seen God face to face, yet my life has been spared. The sun was rising as Jacob left Peniel, and he was limping because of the injury to his hip. Even today, the people of Israel don't eat the tendon near the hip sock because of what happened that night when the man strained the tendon of Jacob's hip. Pinagpala na ng Diyos ang kanyang salita, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, patuloy ka naming itinataas, pinapupurihan, pinasasalamatan, sapagkat totoong tunay na kayo ay napakabuti. Tunay na dakila at tunay na tapat sa aming mga buhay. Salamat po dahil layunin mo na ang bawat nilikha mo ay inyong
makadaupang palad na kahit sa iba't ibang kaparaanan, gusto mong maipaabot ang iyo pong napakagandang plano sa aming mga buhay. At the same time, ang layunin mo kung bakit mo kami nilikha at inilagay sa mundong ito na aming kinaroroonan. Lord, thank you so much because of personal encounter with you. Lubos po namin kayong nakikilala. Nalalaman namin ang iyong pinakamagandang panukala sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po, Diyos, ang iyong mga salita. Bigyan mo kami ng malawak na pag-unawa para lalo naming maunawaan, maintindihan ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Malakas na palakpak ulit sa ating Panginoon. Yes, patuloy nating pinapupurihan at itinataas ang ating Diyos sa ating mga buhay dahil totoong siya'y napakabuti noon hanggang sa ngayon. Mabuti man o masama, malungkot man o masaya, mahirap man o masagana, may sakit man o wala, atin pong nararanasan na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay dakila, na ang Diyos ay tapat. Salamat dahil hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. Ang kanyang gabay ay laging nariyan. Ang kanyang pagmamahal ay ating nararamdaman. Araw-araw, gusto nating humimlay sa kanyang piling at nararamdaman po natin ang kanyang yakap. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi bumibigo. Ang kanyang pangako kailanman ay hindi nagbabago. Tunay na mabuti ang Diyos. Hindi lang minsan, kundi sa lahat ng panahon, ang Diyos ay tunay na napakabuti. So ang timang ating binibigyang diin ay tunay na napakaganda. Ito ang timang hindi nakakasawa, kundi ito ay nagiging kaakit-akit, kahanga-hanga, dahil ito'y nagbibigay sigla. Nakakahamon dahil ito'y nakapagbigay lakas at nakakatulong para sa ating pagtatagumpay at pag-asa. Kagaya ng sinabi ko, marami na tayong narinig patungkol sa mga personal encounter ng mga propeta, kahit ang mga patriarka. Pero gusto rin nating ipaalam kung paano tayong nagkakaroon ng personal na encounter maliban sa nalaman nating personal na encounter ng mga anak ng Diyos na ginabit. Kaya nais kong bigyang diin ang isang pamagat at ito ay It's God and me. Parang personal, no? It's God and me. Ang Diyos at ako. Ang verse na nilagay ko doon ay ang 2 Corinthians 5:17 na nagsasabing, If any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things become new. Tiningnan ko yung versikulong ito kung paano akong nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon at kung paano ako ay kanyang binago at kung paano ako ay mabuhay para sa Kanya. Kaya doon sa Galatians chapter 2,
verse 20 ay malinaw din ang sinabi, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And now I live by faith in the Son of God, who loves me and gives strength for me. So napakaganda. Itong dalawang bersikulong ito ay nagsasabi lang na tayo bilang mga anak ng Diyos ay hindi na mabuhay para sa ating sarili, kundi mabuhay po tayo sa pamagitan ng ating patuloy na pananampalataya sa anak ng Diyos. At kung ito ay ating magagawa, lahat ng tulong, lahat ng kabutihan ay atin pong makakamtan sapagkat nagkakaroon po tayo ng tinatawag na life-changing and transformation in our life. Kaya napakaganda po ang ating topic for this month dahil sa pinag-uusapan ang personal encounter with the Lord. What is, tatlong tanong lang ang bibigyan kong diin, what is personal encounter with God? What is personal encounter with God? A personal encounter with God is an intimate, supernatural experience where God reveals Himself to an individual in a powerful and life-changing way. It is not just about hearing God, but experiencing His reality. Nung nakilala niyo ang Panginoon, anong mga karanasan ang inyong nararanasan? May pagbabago ba? Gumanda ba ang inyong kalagayan? Ano ang inyong nararamdaman? Yung first encounter natin ang Panginoon. Of course, may mga ako mismo nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon, hindi pa ako Christian. Ang Diyos ay nakipag-ugnay kahit hindi ka pa Kristiyano, di ba? Kahit si Apostol Pablo inuusig niya yung mga Kristiyano. Ang ibig sabihin, hindi pa siya Kristiyano dahil kalaban niya ang mga anak ng Diyos. Pero habang hinahabol niya yung mga those on the way sa Damascus, ay nagkaroon siya ng personal encounter sa Panginoon. So, personal encounter with God is an intimate, supernatural experience where God reveals Himself to an individual in a powerful and life-changing. Kaya napakaganda na tingnan po natin kung paano nangyayari itong tinatawag na personal encounter with God. Personal encounter with God is a direct revelation of God's presence. It is a direct revelation of God's presence. Ang pagkikipag-ugnay sa ating ng Diyos ay direktang ipinapakita sa atin ang Kanyang presensya. Sometimes in a vision, in a dreams, o nagpaparamdam siya sa iba't ibang bagay na nais niyang gusto. It is a direct revelation of God's presence. It is an encounter with God, makes His presence real and in a personal way. Gusto niya talaga na ihayag ang Kanyang presensya sa ating buhay upang siya ay ating makilala.
upang siya ay ating maramdaman kung sino siya at ano siya at kung ano ang layunin niya sa buhay natin. So napakaganda na ma-encounter natin ang ating Panginoon in a very special way. Ang pag-encounter ng Panginoon kay Moses ayon sa Exodus chapter 3 verse 1 to 6 ay nakakaiba din. Nung siya ay nag-aalaga ng mga tupa at habang siya ay nag-aalaga ng tupa at napapunta sila sa ilog, habang siya ay naroon sa tabi ng bundok ng Horeb, nakita niya ang burning bush. Yung burning bush nasusunog pero hindi nasisira, hindi nakukonsume. Kaya nagtaka si Moses at ito ay gusto niyang puntahan. So pagtalikod ni Moses para pumunta, tingnan kung ano ang nangyari doon sa burning bush. Nag-aapoy pero yung bush hindi nasusunog. Ang Diyos ay nagsalita sa kanya at ang sabi, Moses, Moses, take up your shoes. You are standing on the holy ground. Siguro nagulat si Moses. Kaya iba yung personal encounter ni Moses sa Panginoon. Ipinakita ng Diyos ang isang bagay para malaman niya na yun ay ang ating Panginoon. At doon nga, biglang nagsalita ang Panginoon. So, gusto ng Diyos na i-reveal ang kanyang sarili na ang Diyos ay banal. Dahil doon sa lugar na kinaroroonan ni Moses, ang sabi ng Panginoon, you are standing on a holy place. Take up your shoes. Ang ibig sabihin ng shoes, marumi. Si Moses din ay makasalanan. Ang ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat na lumapit dahil siya ay mayroong kasalanan. Kaya dapat alisin yung kasalanan. The same way, sa iba pang mga lingkod ng Diyos na ginagamit, ipinapaalam na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay banal dahil sa totoong ang Diyos natin ay banal na Diyos. What is a personal encounter with God? Hindi lang a direct revelation of God's presence, kundi it is a deep spiritual awakening. Ito ang malalim na pakikipag-ugnay sa ating spiritual na kalagayan. So when we encounter God, our hearts and spirits are awakened to His power and holiness. Kung mayroon tayong ang pag-encounter ng Panginoon sa atin ay Kanyang ipinapaabot sa ating lahat o doon sa kanyang kinakausap, halimbawa kay Isaiah. Si Isaiah ay, habang siya ay lumalapit sa templo para magsamba, nakita niya sa loob ng templo na ang Diyos ay nakaupo sa trono. At ang langlaya ng kanyang damit ay nakakalat sa buong lugar. Mayroong seraphims, mayroong angels na umaawit ng holy, the Lord is holy. At the same time, nakita din ang kanyang sarili. Ang sabi niya, woe is me, for I am unclean lips. So ang ibig sabihin, ang Diyos ay nakipag-ugnay kay Isaiah during the time dahil may maganda ring layunin ang Diyos sa buhay ni Isaiah. Gusto niyang ang kanyang spiritual na kalagayan ay lalong ma-ignite. Pagkakita niya na ang Diyos ay nakaupo sa trono ng
sa trono ng Diyos, hindi na mapakali si Isaiah. There is a deep spiritual awakening sa buhay niya. Nagkakaroon siya ng malalim na conviction. Nung makita niya ang Diyos, nung makita niya ang angels, na ang angels ay lumipad patungo sa altar, nagkuha ng baga, ng apoy, at dinala kay Isaiah, ipinahid sa kanyang labi, at pagkatapos ay bumalik, at pagkatapos na maipahid, ang sabi ng banal na kasulatan, nilinis ka na. Your iniquity has been cleansed. Nang ibig sabihin, nilinis si Isaiah. At matapos na siya'y malinis, siya'y naging karapat-dapat sa Panginoon. Bakit nagpakita? Bakit ganon ang encounter na Isaiah, ng Panginoon kay Isaiah? Dahil doon sa mga huling talata, matapos siyang linisin, ang huling sinabi ng Panginoon ay, nagsasabi ng ganito, "Whom shall I send? Who will go for me?" Sa lahat ng tao sa loob ng templo, walang nagsagot. Si Isaiah lang ang tumayo at nagsabing, "Here I am, Lord, send me." Grabe na personal na encounter na Isaiah sa ating Panginoon. Kaya, napakaganda po na unawain po nating mabuti ang personal encounter na ginagawa ng Diyos sa atin. It is not only a direct revelation of God's presence, it is not just a deep spiritual awakening, but it is also a transformation of character. Transformation of character. An encounter with God often leads to a transformation in how we live, in how we think, and in how we relate to others. Ito ang layunin ng Diyos, na tayo ay magkaroon ng tunay na pagbabago. Kaya magsimula na tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa buhay na natin siya. Kaya malinaw yung sinabing, if any man is in Christ, he is a new creation. Yung ating lumang pagkatao ay lumipas na. Ngayon ay pawang bago na. Nang ibig sabihin, yung ating dating prinsipyo na makatao, dating gawi na makatao, lahat ng ating ginagawa sa sistema ng mundo ay gusto ng alisin at palitan ng pawang mga bago na nais ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Amen? Nung unang ako ay tumanggap sa Panginoon, high school pa, through the Voice of Prophecy, ay nabasa ko lang naman na about Jesus. Nabasa ko na kailangang tanggapin, pag humingi ka ng tawad at tinanggap, ay maliligtas ka. Pero hanggang kaisipan lang, wala sa buhay. Hanggang sa ako ay makagraduate ng high school, inisip ko na kilala ko na ang Panginoon, tinanggap ko na ang Panginoon, ligtas na ako, pero yung way of life ay walang pagbabago. Kaya ang sino mang tumanggap kay Kristo Jesus bilang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, pag walang pagbabago sa buhay natin, may question yung ating pagtanggap. Baka hindi pa. Baka sa isip lang. Lalo tikit sa mga anak ng mga Kristiyano, ang isip nila ay dati na kaming Kristiyano, nagsisimba.
Mula pa sa maliit hanggang sa ngayon, baka ang alam lang natin, Kristiyano tayo dahil ang ang mga magulang natin ay Kristiyano, pero hindi. Ang pagiging Kristiyano ay kakaiba. It is a personal encounter with God. At kung tayo nagkaroon ng personal encounter with the Lord, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Amen? Amen? Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ayan, naalala ko yung awit, it was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. The things I used to do, I do it no more. The things I used to do, I do it no more. The things I used to do, I do it no more. Because it was a grand day when I was born again. Hindi ko nakalimutan yan. Pag ako'y matutukso na, aawitin ko yun. I was born again. Pag maraming tuksong lumalapit at nagyayakag, inalala ko yung awit. It was a grand day when I was born again. Kaya nakakatuwa, maraming palaala sa atin ang Panginoon para ang ating pagiging anak ng Diyos ay mananatili habang inaantay natin ang kanyang muling pagbabalik. Kaya ang pakiusap ni Apostol Pablo doon sa Romans 12 verse 1 and 2, ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa verse 2 ay nagsasabing, do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Para mapatunayan natin ng ating ginagawa sa kanyang harapan ay well-pleasing sa ating Panginoon. So gusto ng Diyos ang total transformation sa buhay natin. Ito ang isa sa mga rason kung bakit nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng personal encounter with the Lord. Another one is a call to purpose. Nais ng Diyos na tayo'y makaniig, ma-encounter dahil sa He has a divine purpose sa buhay po natin. Personal encounter with God often comes with a divine call to fulfill a specific purpose. Ito ang nangyari kay Saul, na habang inuusig niya ang mga anak ng Diyos, nakita ng Panginoon ang tapang ni Saul, na kahit siya'y makasalanan, kung ito ay makonvert at magbago, malaking influensya ito sa lahat. Dahil sa hindi lang sa ordinaryong tao, kundi siya isang abogado. At kung siya ay na-convert, malaking testimony para sa lahat ng tao na totoong siya ay nakakilala sa Panginoon at siya ay magagamit ng lubusan ng ating Panginoon to fulfill His purpose. Kaya nung hinahabol niya ang mga anak ng Diyos para usigin at dalhin sa Jerusalem, nagkaroon ng liwanag. Malakas na liwanag na naging dahilan na siya'y madapa. Anong siya'y madapa? Naramdaman siya na siya ay nabulag, hindi na siya makakita. At during that time, 3 days,
na hindi siya nakakita, 3 days na hindi siya kumain, 3 days na hindi siya nakainom. At nagsalita ang Diyos sa kanya, "Arise and go to the city." Pumunta ka sa isang lugar. Andoon si Ananias, sasabihin sa iyo ang nais na ipaabot sa iyo. Lo and behold, nung siya ay pumunta, pag-pray na Ananias, muli siyang nakakita at sinabi ng Panginoon, "Ikaw ang aking gagamitin sa mga hintil." At salamat sa Diyos dahil tayo ay bahagi ng mga hintil, naabot tayo ng magandang balita dahil sa mga lingkod ng Diyos na kanyang pinili at tinawag. So, ang personal encounter with God ay may layunin ang Panginoon. May layunin ang Panginoon. And that was the turning point na kung saan kahit si Jacob, kahit si Isaiah, kahit si Paul, ay nagkaroon ng turning point, nagkaroon ng clarity, ang kanilang identity, at ang kanilang distinction, maging kanyang destiny. Grabe, no? Kaya nakakatuwa dahil sa itong personal encounter with God ay napaka-importante, napakahalaga. Hindi lang sa mga propeta ng Diyos, hindi lang sa mga patriarchs, kundi sa lahat ng mga anak ng Diyos, mahalagang ating makausap, ating makaniig ang ating Panginoon. Amen? Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Yes. Kailangan nating makaniig ang ating Panginoon. Ang second question ay, how did I encounter God in my life? Parang personal ko na ito Papaanong na-encounter ko ang Diyos sa buhay ko? Actually, personally, ako ay napakasimpleng tao. Isang magsasaka. Nung ako'y bata pa, nag-aaral sa high school, ang layunin ko ako ay maging agriculturist. Dahil ang namatahan ko na mga magulang ay mga farmers. Nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mais, nagtatanim ng iba't ibang root crops, nagtatanim ng niyog, mga punong kahoy. Yun ang gusto ko na pag-aralan. Dahil sa nakikita ko na hindi masyadong mabunga ang ginagawa ng mga magulang ko, hindi masyadong malaki ang harvest, kaya gusto kong pag-aralan kung paanong mapalago, maparami ang harvest, dahil yun ang kanilang ikinabubuhay. At pagkatapos ko ng high school ay pumunta sa Maynila para ipagpatuloy ang pag-aaral at yung desire na maging agriculturist ay makuha ko. Pero dahil nang punta ako ay December, malayo pa ang pasukan, pagdating ko doon sa aking kapatid at sa aking tita, wala pa. Yung kanilang amo ay nagsabi sa akin, "Celso, padala muna kita sa Quezon, sa Lopez, Quezon. May farm ako doon, pwede bang pangasiwaan mo? Pagkatapos ng taniman, pwede kitang kaunin?" Ay sumunod naman ako, pagdating ko sa Lopez, Quezon, walang katao-tao. Kagubatan, sa gitna ay mga tubigan, malungkot, ang tirahan lang ay kubo. Hinatid ako at iniwan. Sabi ko, ano kaya itong napasukan ko? Wala akong kilala. Dalawa lang nangyayari. Pag nakita ko yung mga taong hindi ko kilala, natatakot ako. Pero pag nakita din nila, natatakot sa akin kung sino ako. Dahil walang hindi magkakilala. Pero ginawa ko yung trabaho ko,
ginawa akong farm manager, tinulungan ko yung kanyang tenant doon hanggang sa makatanim at hanggang sa lumalaki. Pero dumating yung time na ako'y kinaon na umuwi na at doon sa Manila. Andun yung aking kapatid, nag-aaral na siya. At sabi ko, maghahanap ako ng trabaho para mag-aral dahil gusto kong maging agriculturist. Ay sabi niyang kapatid ko ay, wag mo na to, ako muna, tulungan mo muna ako. Pagkatapos ko ay ikaw na naman. Yun ang kasunduan. So, ang trabaho niya ay nag-janitor sa malaking eskwelahan. Ginagawa niya alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng tanghali ng gabi. Nahihirapan siya. So, ang ginawa ko ay tinulungan ko siya. Hanggang doon ako matagal, mga 3 months. Ang problema ko, wala naman akong natatanggap na pera dahil binabayad sa kanyang tuition. Wala akong pambili ng mga sabon. Anumang gusto kong bilhin, wala. Walang natatanggap. Pumapasok lang sa kanyang tuition. Sabi ko sa kuya ko, ay, hanap na lang ako ng ibang trabaho. Kung sakaling makakita, titiyakin kong tutulungan kita kung ako ay may sweldo. Napunta ako sa Pampanga, nagtrabaho ka sa Ironworks. At yung aking amo ay arkitekto. So doon ako natuto, mag-welding, magmason, maglatero. Natuto ako doon na magawa ng mga grills, steel windows. Natutong magkabit ng salamin, lahat ng sa mga bahay, building ay natutunan ko kung paanong gumawa. Natutunan ko ring maggawa-gawa ng plano. Pero ang sweldo ko, 40 pesos isang buwan. Kaya pag napunta yung aking kapatid, ito yung 20. Akin ang 20. Panggastos ko araw-araw. Grabe, isang buwan, 20 pesos. Pero pag ako ay nalabas at nakakabit ng salamin, worth 5,000, tapos kung gawin sa isang kalahating araw, kumita na ng 5,000 yung aking amo. Sa kalahating araw, yung sweldo ko 40 pesos sa isang buwan. Grabe. Kaya sabi ko, parang hindi sapat. Umalis ako after a year, pumunta sa Maynila. Naghanap ulit ng trabaho, walang makita. Nagtinda ako ng saging, mani, sigarilyo sa kalsada, sa highway. Nagsasabing, saging, sigarilyo, mani. Yung minsan kamuntik nang mahulog sa bus dahil biglang napara, biglang naandar. Grabing mga karanasan. Sabi ko, parang mamamatay ako dito. Naghanap ako ulit ng mga pagtrabahoan, may nagatinda sa umaga ng mga pang-almusal, nag-apply ako, ay kinuha naman ako. At sa hapon ay nagtitinda ng balot. Ang makakagihan, sa hapon pumapunta kami sa Krami, sa Camp Aguinaldo, dala-dala ng balot, pumapasok sa mga offices ng mga sundalo, sa mga general. May nakakilala ako ng Major Coloma. Sabi ko, sir, pwede bang tulungan mo akong makapagtrabaho? Anong gusto mong trabaho? Kahit ano. Maraming alam akong trabaho. Ay sabi niya ay, ang kapatid kong kolonel, siya ang manager ng United Textile Mills. Pumunta ako at nag-apply. Tinanggap ako dahil yung backer ko ay major at yung kanyang kapatid ay kolonel. Sana natanggap ako. So nag-aral ako doon pinag-aralan ko yung mga machine. Kaya natuto ako na gumawa ng mga tela. Lahat ng ulit ng tela ay ginagawa at nakakatuwa na kuha pa akong Best Weaver of the Year. Biro mo yan? Ang maganda, sa personal ko lang na kaalaman, ginagawa ko ang lahat ng gusto. Dahil gusto ko talagang makaahon sa anumang kinalagayan dahil sa sobrang hirap. Ay nagkataon, ang araw noon 6 pesos.
Kaya ang isang linggo ko ay 36 pesos lang. Napakaliit ang mga sweldo noon. Pero nagtiis ako. Ang ginawa, dahil ako'y masipag, marami akong nagagawa, nag-overtime ako, ginawa niya akong, ang trabaho ko ay 12 hours, 6 to 6 ng gabi. Matagal akong nagtrabaho 6 to 6 ng gabi. Medyo malaki ang nakukuha ko dahil paggabi mataas ang ratings. Kaya doon napatapos ko yung aking kapatid. Hindi naman actually lahat ako'y gumastos ko, nakatulong siya makatapos. Pero ang nangyari sa akin, nagkasakit naman ako sa sobrang trabaho. Yung mga bulak na na-inhale ko, naapektuhan ang baga ko, kaya ako'y inubo at nagdura ng dugo. Pag x-ray, may tama ang baga ko. So, pinahinga ako ng 3 months. After 3 months, ay nag-x-ray ulit, medyo okay na, pero hindi pa pwede magtrabaho. Another 3 months extension. Sabi ko, uwi na lang ako sa probinsya. Umuwi ako sa probinsya, wala akong magawa, ay nagsimula akong mag-alaga ng hayop, mag-araro, magtanim. Yun ang nangyari. Kaya balik sa farmer. Talagang farmer ang magiging vocation ko dahil hindi ako makapag-aral. Nag-aantay lang ako sa aking kapatid na kung kailan ako anyayahang mag-enroll ka na, walang dumating na invitation. Nakalimutan na yung aming kasunduan. Pero after 2 years, umuwi siya. At ang pag-uwi niya, akala ko ay kakaunin na ako, yun pala magpapakasal. Mahingi pala ng tulong sa pagpapakasal. Kaya lahat ng naipon ko, binigay. Sabi ko, bibigyan kita ng baka. Hindi mo kayang dalhin ang baka, ibibinta at dalhin mo at doon ka bumili. Kaya, yun ang nangyari. Hindi na ako makatapos ng pag-aaral. Wala lang pag-asa. Inayos ko na lang aking sarili para ma-establish bilang isang farmer, simple, pero may layo din pala ang Panginoon. Kung ako'y nakapag-aral, hindi ako magkakaroon ng personal encounter sa Panginoon. Kaya nung ako ay nag-aararo sa Anahaw, nakikita kayo mga taong sumasamba. Ang sabi ko sa aking sarili ay mabuti pa yung mga tao may panahon na magsamba, pero ako ito nag-aararo. Ang nagulat ko lang ay pagtingala, nakita ko ang kamay ng Diyos na pumapaypay. Sumisinag. Pero nakakagulat din. Bakit ang sabi ko ay, yes, Lord? Ang pagkaalam ko ay kamay ng Diyos. Susunod na ako, pero may kondisyon. Pagpalain mo muna ako, Panginoon, ang aking pananim, anumang pananim na aking itatanim, anumang hayop na aking alagain, pagpalain mo, Panginoon. Hindi ko alam. Nakatayo lang pala ako doon at yung kalabaw din ay nakatayo. Pag kagising ko ay parang ang tagal na aming pakikipag-usap. At hindi ko rin namalayan yung isang kahon, naubos ko ng naararo. Naubos ko ng naararo. Kaya nakauwi ako ng maaga at tuloy-tuloy. Alam mo, God bless me sa lahat ng hiniling ko sa Panginoon. At sa pagpapalang niyon, pinagpatuloy ko, pero nakalimutan ko yung pangakong ako'y susunod sa Panginoon. Kaya, God allow the evil spirit to touch me na ako'y mapilay. Biro mo, nagpagawa na ako ng bahay. Pag nag-asawa ako, may titirahan na kami. Dahil yung huling condition na hiniling ko sa Panginoon, Lord, give me a woman to be my life partner
to lead me to heaven. Hindi ko alam bakit yun din ang nasabi ko. Inspirado ako dahil sa pagpapalang binigay sa akin, yung huling-hiling ko na bibigyan ako ng babaeng makakasama ko sa buhay, ang maglilid sa akin patungo sa Diyos. Hindi ko na malayan, habang nagbubungkal ng lupa, natatayuan ng kusina ng bahay, sabi ay may natouch daw ako. Kaya tinapik ako sa tuhod. Biglang sumakit yung tuhod, walang sugat. Matindi ang sakit, parang mamamatay. Pinatingnan sa doktor, wala namang problema. Ang daming mga albularyo ang tinawag pa. Wala. Sabi ko, parang mamamatay na ako nito. Pero, unti-unti kong nalaman na may purpose sa buhay ko ang Panginoon. Nagpadala siya ng albularyo din, galing pa sa Sibuyan. Hindi ko alam bakit may nagpuntang taga Sibuyan, babaeng albularyo. Biro mo pagtingin sa akin, nilagyan lang ng langis yung paa ko at nilagyan ng in-slice na loya at tinignan na yung loya, may nag-touch sa iyo. Isang maitim na tao. Pero mo yun. Pero pagkasabi niya, naalis yung sakit. Naalis yung sakit. Sabi niya, okay Tapos nag-uwi, pero nagsabi yung babae na, after a week, babalik ako. Nagbalik siya, malakas na ako, nakakalakad na, dati hindi makalakad, at yung aking paang naging pulyo, nagliit na nagliit, itong kanan, unti-unti nang lumalaki. Sabi niya, okay ka na, magaling na. Pero nagulat ako, nung nagsabi sa akin na, alam mo ba, na naginip ako, na tayo ay lumalakad sa altar, na ikakasal tayo. Hindi pa ako Kristiyano noon, nagsabi akong, Sus Maria Jose. Ano ba ito? Ito ba ang babaeng ibibigay mo sa akin, Panginoon? Natakot ako. Kaya sabi ko, anong kailangan mo? Bibigyan kita para makauwi ka na. Binigyan ko siya at umuwi, pero kinabahan ako. Nagkataon na, yung aking sweetheart, nagsulat pa na mag-break tayo. Sabi ko, ano ba ito talaga bang? After a week na after a month na lumakas ako, sabi ko kay Pastora during that time, sweetheart, ayokong makipag-break ng sulat lang. Gusto kong puntahan kita, personal, kakausapin, ano ang dahilan. Kaya pumunta ako sa Maynila. Pagpunta ko, okay naman nakangiti siya pagkakita sa akin. At iniisip kong, ano bang sinabi mo? Parang hindi ko na maitanong Baka uliting sabihin sa akin, break na talaga tayo. Hindi. Hindi na nasabi niya sa akin na break na tayo, kundi nag-enjoy kami, nagpasyal kami, parang hindi na kami maghihiwalay, hindi na ako aalis, hindi na ako uuwi sa udyungan. Grabe. Kaya, ako'y natutuwa. Pero pag uwi ko, inanda ko na ang sarili na magpapakasal na ako. Nag-alaga na ako ng mga hayop na gagamitin sa kasal, nag-ipon na ng pera para sa kasal, not knowing na umuwi din siya. Hindi ko rin alam kung bakit umuwi siya, walang sinabing uuwi. Parang nag-uwi siya ng August. Nagulat lang ako. May pumupunta sa bahay, mga babae, kasama siya.
ay allergy ako doon sa mga taong nagdadala ng Bible papunta sa bahay. Kapag may makita ako, maaalis ako, kunyari ay maagsam it karabaw, mapasilong it karabaw. Sabi ko, ay nang makita kong may dalang Bible, ay habang lumalapit, unti-unti kong nakikilala, ay iba itong lumalapit, parang hindi ko kayang umalis. Pero sabi niya, Sel, nandito kami para magdala ng magandang balita. Okay Ay salamat naman dahil may dala kang magandang balita. Pero may maganda ring balita akong sasabihin sa iyo. E di, nag-share ng gospel. At doon ko lalong naunawaan, naintindihan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Habang ako'y nakikinig, kahit yung balahibo ko ay naninindig, ito ba talaga ang tunay na Diyos? Parang damang-dama ko yung presence ng Panginoon na kasama nila. Dahil habang sila'y nagbabahagi ng salita ng Diyos, parang hindi ako makapahindi, kundi lalo ako nagkaroon ng interest hanggang tinanggap ko ang Panginoon, nagsisi sa aking kasalanan, at doon nagsimula na nakilala ko ang ating Panginoon. Pero, yun lang, nagsama na ako sa kanilang Bible study, nagsasama na ako papunta dito sa Udyungan, nag-prayer meeting pag nandyan siya, hanggang sa nagpupunta na ako sa kanilang bahay. Sabi ko, ang ganda naman yung magandang balitang dahil nila mo sa akin. Lalo akong naakit at na-inlove. Pero hindi ko nasabi sa iyo yung magandang balitang sasabihin ko. Kaya binuksan ko yung sarili na ang magandang balitang nais kong sabihin sa iyo ay, gusto na kitang pakasalan. Handa na ako na magpakasal sa iyo. Wow! Ay matagal siyang makaimik. Hindi ko alam kung nagustuhan niya o hindi. Pero, sincere ako nagsabi. At mula noon, malapit na kaming magkasama. From August to December hanggang January. Pero, tinanggap ko during the time si Lord, ay under vices pa rin. Andun pa rin, hindi pa ako malaya. Pero kilala ko na ang Panginoon. So bago mag-January, nagsabi ako sa Panginoon na, Lord, totally I will surrender my life to you. Hindi na ito biro. Dahil itong huling kong bibigyan mo ako ng babaeng makakasama for a lifetime partner, ay ibinigay mo pa, isusuko na ang buong buhay ko sa iyo. And so, February 14, muli kong tinanggap ulit ang Panginoon. Personally, kahit wala nang pasabi ni Pastora na tanggapin mo ulit. And February 17, nagpabaptize na ako sa Panginoon. Grabe! Ang personal encounter na nangyari sa buhay ko. At hindi ako nilubayan ng Panginoon na kahit sa water baptism, damang-dama ko ang presensya niya na kahit yung mga niyog, yung mga punong kahoy dyan sa tabi ng dagat, sa tabing dagat, habang ako'y lumalakad papunta sa dagat, tinitingnan ko, nagwawagayway yung mga kahoy. Sabi ko, wow, pati punong kahoy, nag-praise the Lord sa aking pagsunod sa Panginoon. Ay lalo na nung ako'y bautismuhan na ni Pastor Normal, yung nakasuot kong robe, paglubog ko sa tubig, yung robe ko, ang nakita ko, ang daming isda, iba't ibang uri, may malaki, may maliit, napakaamo yung mga isda. Pati isda, nagpiesta sa aking pagsunod sa Panginoon. Wow! Ang grabe.
I was so excited sa nangyari sa akin. At linggo yon ay mayroong bangkete ang Bible College doon sa Tulay. Ay inakag ako, gusto mong mag-attend ng bangkete? Sama kita. Ay excited ako magsama dahil during that time, talagang ako'y na-attract ng gusto na makinig ng salita ng Diyos. Nag-i-enjoy. Sabi ko, masarap pala dito, no? Pagkatapos ng salita ng Diyos, may kainan pa. Grabe. Pero not knowing na pauwi kami, naglalakad lang, biglang sumakit yung dating sakit na naramdaman ko during that time na kamuntik na akong mamatay, ay bumalik. Kaya gapang na ako. Nahiya naman akong mag-akbay dahil siya ay pastor, ako hindi pastor. Kaya sakit. Sabi ko, pwede bang mag-akbay? Abay, sumutra. Pumayag din Hindi ko alam kung dahil naawa o gusto rin niya magpa-akbay. Pero hanggang sa bahay, hinatid ko siya sa bahay. Pero ako, gapang na ako pauwi sa amin. Grabing sakit. And during that time, nagsabi na ako sa mga magulang niya magpapakasal. Nakapamalayi na. Kaya, sabi ko, alam na namin ang kasal, May 25, 1981, ay sabi ko, hindi ako makasama pa Manila dahil masakit ang pako, ikaw na lang. Ito ang pera, bili ka ng lahat ng gamit, pero uuwi ka ha. So, siya lang. At nakiusap ako, pwede ba? Doon na lang ako titira sa inyo. Dahil pag nagpipray, naaalis yung sakit. Pero pagkatapos ng pray, lalo nung wala na siya, abang sakit. Ay si Nanay Hinsing, Kristiyano na rin. Dahil sa ako ay matindi ang sakit, hindi siya mapakali. Naghanap siya ng anong mga kuwan. Tapos tinutuuban ako. Hindi maalis ang sakit. Kaya hanggang kinasal kami, masakit. Kaya kinasal kami, pilay ako. Pero salamat sa Diyos, pagkatapos ng kasal, 1 linggo, magaling na ako. Sabi ko, kasal lang pala ang kailangan. Grabe. So, ito yung mga personal encounters sa Panginoon, sa buhay ko, na totoong napakabuti ang ating Panginoon. And during the time, after the wedding, nagsabi na ako sa kanya, kunan mo ako ng application form, papasok ako sa Bible College. Susundin ko na ang gusto ng Panginoon sa buhay ko. Yung sinabi kong, yes Lord, I will follow you. Ang alam ko lang noon naman ay susunod na maging Kristiyano. Pero iba pala, may layunin pala ang Diyos na tawagin ako na maging lingkod ng ating Panginoon. At doon ko na nag-aral na ako at marami ng bagay na ipinapakita ang Diyos sa buhay ko. Habang ako'y nag-aaral, nawalan kami ng pagkain, ng almusal, wala nang may kanin, walang pang-ulam dahil may asawa, wala nang trabaho, hindi na makapagtanim. So, sabi ko kay Lord, nung ako'y wala pa sa iyo, Panginoon, hindi ako kumakain na walang ulam, ngayong ako'y sumunod na sa iyo. Kung hahayaan mong ako'y kakain at asin lang, pwede rin, Panginoon. Kaya nag-pray ako. Ang sabi mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nag-pray ako. Binanggit ko yung verse na yun sa Matthew 6:33. Umalis ako, nagpunta sa farm, tiningnan yung mga alaga. Pag uwi ko, sabi ni Pastora, may notice ka. Saan galing? Sa post office. Ito punta ka. Pagpunta ko, ay may 100 na ang laman, ang chike ng laman ay 100. Naalala ako nung aking kapatid na tinulungan sa pag-aaral, tinulungan sa pagpakasal,
Nung ako'y nagpakasal, hindi dumating, walang tulong dumating, pero on the right time, kahit 100 yon, malaking bagay sa akin. Ang gusto ko lang ipaabot na, pag magtiwala tayo sa Panginoon, ang tugon ng Diyos ay darating. Ay noon lang ako nakakakita ng tseke sa buong buhay. Karton lang pala at butas-butas. Pero 100 pala ang laman. Biro mo yan? So nakakatuwa. Maraming mga pangyayaring, mga kababalaghan pa na habang ako'y nag-aaral, ipinapakita ng Diyos kung sino siya, gaano siya kapangyarihan, hanggang sa ako ay makatapos ng Bible School. Kaya, salamat sa Diyos dahil sa personally sa aking pag-encounter sa Panginoon, doon ko siya lubusang nakilala. Doon ko rin nalaman na kahit motor, aandar ng walang gasolina. Grabing mga miracle. Yung lahat ng mga imposible ay nagiging posible sa ating Panginoon. So, napakaganda na makinig natin ang ating Panginoon. Concerning naman sa aking ministry, pinatunayan din ng Panginoon na kapag tayo ay sumunod at maglingkod sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Many times, pagsimula kaming magministeryo, pagtayo ng daughter church sa Bangon, pioneering church sa Bangon, nakita ko rin ang kamay ng Diyos na laging nandoon. At inisip ko during that time na ang Bangon ay gawing Kristiyanong barangay. So during that time ay, habang ako'y nag-aaral sa Bible College, sinurvey ko ang Bangon na one of the poorest barangay sa bayan ng Udyungan dahil laging binabaha. During the time, yearly ay mga 6 times magbaha. Kaya anumang itinatanim, nawawas out, alagang hayop, inaanod, pag malaking baha, pati bahay, inaanod. Sabi ko ay talagang hindi aangat ang Bangon dahil sa always flooded. Kaya nag-decide ako na at the same time, sinurvey ko educationally, ang nakatapos lang na sa college ay mga isa lang. Hindi pa pasado sa board. Nung huli-huli, at least kasama na kami nakatapos sa college, yung aking kapatid, at yung aking ibang mga pinsan, ay nakatapos na. So, ang problema lang, hindi rin nagbo-work dyan sa ibang lugar. Kaya hindi rin makatulong. Kaya, ang nakita ko na walang eskwelahan. And most of the people are uneducated. Halos nakatapos lang ng grade 6, yung iba'y hindi nakatapos. Binibilang ko, nagtatanong kung sino-sino nakatapos ng grade 6 dito, ay ilan lang. Wala pang ang 10. Kaya mahirap ang kalagayan. Kaya I decided to run as a barangay captain dahil sa nagkaroon ako ng concern. Kailangang maibangon ang aming barangay. Kaya ako ay nag-run, 1982, I was elected as barangay captain at nagsimula ako magplano dahil during that time, walang barangay roads, walang school, walang mga tubig. So, ang plano ko ay malagyan lahat. Pero salamat sa Diyos dahil ang lahat ng planong inisip ko ay nagkaroon ng kaganapan, especially ng tao ay makakilala sa Panginoon. During the time, na-saturate ko ang akyat ng lahat ng bahay. Hindi ako nahiya na pumasok at share ang gospel dahil sa ang front ko ay as barangay captain. Siyempre, tatanggapin ka bilang barangay captain, di ba? Pag nandoon na, pwede nang pumasok ang gospel. Kaya tayo naghihirap, hindi natin kilala ang Panginoon. Kailangan kilalanin natin siya.
At kailangan maging masipag tayo. At kung kasama natin ang Diyos, walang rason na hindi tayo pagpapalain. So during the time ay unti-unting umangat ang Barangay Bangon at nakilala pa, lalo't higit yung mga nagsusugal ay talagang pinagbawal ko lahat. Lahat ng mga naglalasing, 18 below, binawal ko lahat. At talagang napakaganda ang nangyari. Kaya lahat ng yun ay nakatulong para sa akin, lalo tigit sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pamilya ko naman, hindi ko hinayaang ang pamilya ko ay hindi makakilala sa Panginoon. Habang sila'y maliit pa, tinuturuan, magkaroon ng takot, tinuturuan para mabuhay para sa Diyos, at tinuturuan maglingkod. Kaya ang buong pamilya na ibinigay sa akin ng Panginoon ay sama-samang naglilingkod sa ating Panginoon. So, ako'y masaya dahil sa pinili ako ng Diyos, hindi lang maligtas, kundi maging lingkod niya. At sabi ko, ang dedication and commitment ko sa Panginoon ay patuloy kong gagawin alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa napakabutit siya. Actually, napakaganda ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Of course, mayroon pa pero wala na tayong time. Gusto ko lang basahin yung conclusion kung pwedeng mailagay dyan. Wala. Ayan. A personal encounter with God is essential for every believer who desires to know Him intimately, experience transformation, and walk in a deeper divine purpose, such encounters shapes our lives, change our character, and empower us to live out our calling with boldness and faith. And as we seek God with all our hearts, we can expect Him to meet us in a powerful way. Purihin ang Kanyang pangalan. Pwede bang malakas na palakpak ang ating Panginoon? So, kailangan nating makaniig ang Diyos in a very personal way because He has a wonderful plan for our lives, for our ministry, for our family, sa pangalan ni Jesus. Amen.